Ketika menolak. Hello. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ba? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Berdiri. Bukan beli ke? Jadi nambah-nambah. Bismillah. Lapit kayo ng konti kasi nangina itong mic natin, ha? Kuha tayo ng reward kay Allah. Ilang araw na lang. Yan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Manggitan usap ya mga 20 minutos po tazkir. Yani mana na napatadam dumihil kita niyo maniutiyo aparkalasin agama na to agama Islam. Muna na daran tao miyog sa mawagi kuyagin sa dungya. Langon tano na yatano pangarap ahuyag-uyag sa dungya na saada. Yani mana na mapena namin nakapaguyag-uyag. Christian, Muslim, Pejambayang, di kena Pejambayang, nanyarin may pangarapin sa dungya na nagkapya uyag-uyagin sa dungya. Ya. Siburain Muslim, Christian, magsambayang, di magsambayang, Yahudi, in pangarap niya hadungya supaya sumanyang in parasahan niya. Wero na subon mo sa dungya, amano siya, yasa tabya na mabaya to sa sumanyang in life niya, hadungya. Kaya buko na dyan Muslim, katan. Malingkan, okay, na yakaraklan sa mga to, miyog sa mapiuyag-uyagin na dinig kasugat ti ukit. Dinig kasugat ti ukitin. In kamatauran sin mabaya sa kasanyangan, nari kumugdan in pamalabay sin paglawag niya sa kasanyangan. Di pakakugdan. Kaya, baliin muna, intagda po sa kasanyangan, wayron dugaing niya sa tabi na Allah. Wayron tagda po, bukon ka ni mayor, bukon ka ni presidente, bukon kancho, intagda po, inhawak sa kasanyangan na live sa dungya sambil matupadlo, kiamat tunggalin Allah subhanahu wa ta'ala. Yakigkuhan sa kapyan na uyag-uyag sa dungya, nadaapa na kigkuhan nun. Yata biya na sukano Allah. Di kena ka ni presidente, di kena ka ni minister, di kena ka ni tenant tao, yakigkuhan nun Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah. Okay. Kung hindi mo matamaan yung pamamaraan na life sa dungya mabuti, hindi ka sumusunod sa utos ng Allah, hindi mo makuha yung life kasanyangan. Yung kinabuhay, pinakamaganda dito sa dungya. Kaya, pare, nakuha natin yung may-ari ng life mabuti dito sa mundo, magbigay, walang iba maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi si presidente, hindi si minister, hindi si sinudyan, si colonel, hindi. Ang may-ari, ang hawak ng hayatun sa'ida, walang iba kung maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Kaya nga, magkamali yung tao, ang kaniyang isipan, makuha niya yung saada, yung mabuti life, kani mayor. Mali. Hindi. Mali yung isipan ng tao, makuha niya yung hayat, magandang buhay, kani minister. Sabi niya, nakapasok na ako ngayon ng trabaho, dahil sa pinapasok ako ni minister, gumana na yung life ko. No. Walang may-ari ng life ang maganda sa mundo, maliban siya. Wala. Kaya nga sabi ng Allah, wa ma tawfiqi illa lillah.
Kaya, yan ang pinakamaganda dito sa mundo. Kung bigyan ka ng Allah ng life, mabuti dito sa mundo. Kaya, okay, paano? 6 lang. 6 ng solution, ibigay ng Allah sa iyo yung life, pinakamabuti, pinakamaganda dito sa mundo. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kung hindi mo makuha yung 6, wala kang life, kahit billion pa yung pera mo sa dunya, hindi life pa maganda. Hindi. Number 1. Ano ba yung number 1? Ang pinakamahal mo dito sa mundo, walang iba kung maliban sa Allah. Mahabbatullah. Yan yung number 1 sa puso mo. Wala kang minamahal dito sa mundo, maliban sa Allah. Yan na. Paano ang sign na mahal mo yung Allah? Ano ang sign? Mas mahal mo yung Allah. Kasi yung karamihan sa atin, mas mahal niya yung asawa niya sa Allah. Mas mahal niya yung anak niya sa Allah. Paano gumanda yung life mo? Kung gano'n, mas mahal mo yung asawa mo sa Allah. Mas mahal mo yung anak mo sa Allah. Paano gumanda yung life mo? Allahu Akbar. Number 1 na sign, ang pinakamahal mo dito sa mundo, number 1, Allah. Balik, tanungin natin ang Quran. Sino ang pinakamahal ni Allah? Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Ang sign, ang mahal mo ang Allah, isar, ilabi mo in katantan pardakan niya. Number 1 ka, iunanan ka, ilango-lango na sukan o karnadjal ka. Nantumay sign na mahal mo yung Allah. Mahal mo ang Allah, ilabi mo al-isar. Yabi to isar, ilabi ng ka, ikalinya no karnanan ka, sa kalinya na ginawa ng ka, kalinya na kaluman ng ka, kalinya na wata ng ka, ilabi ng ka, so kalinya Allah subhanahu wa ta'ala. Ilabi mo, in kabayaan sin Allah, din sa kabayaan sin nafsu mo, kabayaan sin asawa mo, kabayaan sin anak mo. Balibiyahon ini. Nakalamod kita niyo, kasali tayo sa inilabi, iuna natin yung pagmahal natin sa Allah kaysa sarili natin, kaysa asawa natin, kaysa anak natin. Bakit? Nagpunta tayo dito, naggasto tayo. Bahala na hindi tayo makakainlet. Bahala na maraming mga problema dito sa Hajj. Bahala na may stranded. Basta masunod natin yung utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sign, minamahal natin yung Allah subhanahu wa ta'ala. Iniwan natin yung asawa natin. Gaya ng sabi ng kapatid natin na engineer. Palagi niya naalaala yung pamilya niya. Natutulog, nanaginip siya sa pamilya niya. Pero dahil sa mahal niya yung Allah, wala yun. Yun ang sign na mahal ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, ang pinakamahal na tao dito sa mundo, ang pinakamahal niya. Dito sa mundo, pera. Wala nang pinakamahal ng tao dito sa mundo, maliban sa pera. Kaya nga, kaya mo patayin yung sarili, kapatid mo, pamilya mo, dahil sa pera. Yan ang pinakamahal. Kaya nga, sabi ng Allah, itry natin, testingan natin, mahal mo ako o hindi. Paano? Testingan tayo sa pera. Bigyan ka ng 1 million. Sabi ng Allah, ang zakat niya 25,000. 1 million, ang zakat niya 25,000. Kaya nga, tinawag ng Allah yung zakat sa sadaka. Diyan ko makita, sabi ng Allah, yung tunay na mahal mo ako. Tunay na mahal mo ako sa sadaka, zakat. Kaya nga, yung bawat isa sa atin, kung makakuha tayo ng pera, titistingan ka ng Allah, mahal mo siya, tawadili. Bakit? Kung hindi ka magbigay ng zakat, 1 million, sabi mo, 2,000 lang. Hindi mo mahal yung Allah, di. Hindi mo mahal. Allahu Akbar. Pero kung 1 million, nagbigay ka ng 25,000, bahala na. Bahala na, 25,000, malaking pera, pero bahala na. Kasi mahal ko ang Allah. Yun ang sign. Yun ang sign. Pero yung karamihan sa atin, pagkakuha ng 1 million, magzakat 1,000. Ano ba yan, Allahu Akbar? Hindi mo mahal yung Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Nanganak. Kasi sample, mahal natin Allah. Nanganak. 5. Kahit isa, walang madrasa.
Mahal mo ang Allah. Ang sign na mahal mo ang Allah, papuntahin mo sa agama ng Allah. Kasi priority mo yung agama ng Allah. Bawat isa sa atin, wala tayong sasabihin kung di ang agama Islam number 1. Walang agama at tinatanggap ng Allah dito sa mundo, maliban sa agama Islam. Ang question, saan mo pinapunta yung anak mo? Yun ang question. Paano sa puso mo yung madrasa? Second, third. Opo, ay hindi mo mahal ang Allah, hindi. Hindi mo mahal ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kung mahal mo ang Allah subhanahu wa ta'ala, mahal mo yung agama niya. Sabi na tingnan yung bansa muro, tingnan yung mga bansa muro. Tingnan. Magsalita. Walang relihiyon sa mundo at tinatanggap ng Allah, maliban sa agama Islam. Tabi. Beginning, ulama, engineer, ano dyan ang mga course, degree. Tanungin niyo yung mga anak nila, saan nag-school yung anak nila? Saan nag-school? Kung hindi sa Ateneo, San Pedro. Allahu Akbar. Anong madrasa? Wala! Huwag kang magsalita na mahal mo ang Allah. Hindi. Kung tunay na mahal mo yung Allah, mahal mo yung agama niya. Mahal mo yung agama niya. Yan ang problema sa Pansaburo ngayon. Itag na mo, i-purse mo sa mga leader natin. Sa mga leader natin. Kami sa Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tingnan mo yung pamilya saan nag-school. Ano ba yan? Mahal mo yung Allah? Kaya nga kung magkota Allahu Akbar, mahal ko ang Allah. Putingan ka. Allahu Akbar. Tingnan Maguindanao, buntur ka. Kung may ka ba na tito ka, na i-priority mo yung agaman ka. Agaman Allah. Kasi yung agama ng Allah, dyan natin katagpuan, yung live sa mundo, ang pinakamabuti, at live sa kabilang buhay. Anong dalil? Sabi ng Allah, Surah Taha, "Paman tabi'a hudaya, fala yadillu, wala yasqa." Sabi ng Allah, sino ang sumusunod sa relihiyon ko, sabi ng Allah, hindi ko bigyan ng live sa mundo ng pobre, hindi. Saka, gabayan ko, sabi ng Allah, sa agama. Gabayan ng Allah sa agama. Palaya dilo. Hindi na mawawala sa landas ng agama ang matuwid. Walayas ka. Hindi na mapobre. Hindi na. Sabi ng Allah sa Taha, "Paman tabi'a hudaya, palaya dilo." Allahu Akbar. Hindi na mawawala sa landas ng agama. Walayas ka. Hindi mapobre. Hindi. Magkamayaman siya. Allahu Akbar. Kaya nga ganito dati. Number 1, solution, gumanda yung life natin dito sa mundo, makam natin, makuha natin yung life pa sa maganda sa mundo. Number 1, tanungin natin yung sarili natin. Mahal natin ng Allah, hindi? Karamihan sa bansa muro, mahal ng Allah kung may mamamatay, may mga sakuna. Kung may mga lindol, may mamatay, la ilaha illallah. Ano ba yan? Pero hindi magsambayang. Walang pakialam sa agama. Wala. Mahal mo ya Allah? Hindi. Number 2. Kung natin number 1, asbab sa'adat, hayatul sa'adat. Number 1, mahabbat Allah. Pinakamahal mo ang Allah subhanahu wa ta'ala at saka propitan niya. Wala kang minamahal dito sa mundo. Mas mahal mo yung Allah at saka propitan niya sa pera, sa asawa mo, sa anak mo. Yan, bigyan ka ng Allah sa life pa maganda dito sa mundo. Number 2, Al-Kana'ah. Yan, meaning ng Kana'ah na tiga Maguindanao, malmo masukul. Malmo sa kanin kontento sa life. Ngangano ka rin sa life. Maganda. Kana'ah, maluhay siya masukur. Long tintausog, maluhay masukur. Punting mga rizke, sabi niya, Alhamdulillah. Pero, kung tao, bigyan ng Allah sa 1 million, kulang pa. Kailangan 10 billion. Kulang kasi marami akong problema. Hindi ka bigyan ng Allah ng life na mabuti. Hindi. Pero kung mapil mo sa sarili mo, 100,000. Lungo, ya Allah, magsyukur, ya Allah, kabigyan mo. Allah. Pero kung puso mo, binigyan ka ng Allah sa 1 million, sabi, ya Allah, kulang pa. Marami akong binabayaran. Life, kadito, kulang pa, ya Allah. Hindi magsyukur.
Allahu Akbar. Wala kang life pa mabuti, wala. Wala, kasi hindi ka masukor dito sa mundo. Ang life pa mabuti dito sa mundo, ano ang ibigay ng Allah sa'yo? Kunti man o malaki. Sabihin mo, Ya Allah, syukran, Ya Allah, syukran, syukran. Pero kung may sweldo ka, 50,000, sabihin mo, kulang pa. Mas maganda 1 million. Wala kang life ang magabuti. Pero kung may sweldo ka dito sa mundo, 2,000 monthly. 2,000, gaya ng mga ustad, 2,000, 10,000. Sabi niya, alhamdulillah, makabili na ako ng bigas at saka mga kunting mga isda. Alhamdulillah, Ya Allah, makabili na ako ng 1 sack. Yun ang life ang mabuti dito sa mundo. Pero kung may sweldo ka, 100,000, sabihin mo, kulang pa. Kasi may dalawa akong asawa, may anak ako naging ko sa Ateneo, kulang pa. Wala kang life ang mabuti, wala. Kasi ang programa, sunod-sunod sa'yo. Ang programa, nagpangkat lang si Tausog. Ipapangkat yung ganun ka rin ka programa. Kagina hindi ka masyukor. Kaya number 1, mahal mo ang Allah. Number 2, malamutan mo masyukor sa uyag-uyag sa dunya. Maluhi tayo masyukor. Number 3, may asawa tayo sumusunod sa kanyang bana, adiyang asawa. Kasama yan sa hayatun saida. Kung asawa natin, sumusunod sa atin. Pero kung asawa natin, tayong sumusunod, wala kang life pa mabuti sa mundo, wala. Wala. Hindi ka bibigyan ng Allah sa life pa mabuti, wala. Ang ibigay ng Allah sa'yo, life at tulibagbag. Allahu Akbar. Walang magandang life na pamilya. Ang lalaki, sunod-sunuran sa babae. Walang life pa mabuti sa dugo, wala. Wala. Kasi, ang sabi ng propeta, ang pinakamaganda sa mundo, ibigay ko sa isang lalaki, Zawjatun Salihah. Yung asawa niya, sumusunod sa kanya. Sumusunod sa kanya, engineer. Sabi mo, engineer, asawa mahal kita. Pagdating sa bahay, yung asawa mo ng perfume. Maganda yung mga katawa, maganda, perfume. May amoy. Yan ang asawa salihah. Pero kung ang asawa, pagdating ng bana niya sa bahay, walang amoy. Allahu Akbar, engineer, walang amoy. Pero kung mag-attend ng mga celebration, lahat ng mga perfume nandyan. Ano ba yan ang asawa? Allahu Akbar. Ano ba yan ang asawa? Sabi ng propeta, yung babae, ka mag-perfume, maglabas, ka maamoy ng lalaki, sabi ng lalaki, mabango! Total, sabi ng propeta, nagsina. Nagsina yung babae. Tingnan nyo na, nag-perfume yung babae. Nakalabay lang niya, nakalabay sa mga lalaki. Sabi ng lalaki, maamoy. Sabi ng propeta, total yung nagsina yung babae. Allahu Akbar. Natingnan yung mga babae na Banjamuro sa loob ng bahay, kasama yung asawa, walang amoy. Walang damit na maganda. Gisi, luma. Pero kung maglabas sa bahay, yung pinakamagandang mga damit, yung mga perfume, mga espesyal, ano ba yan? Walang lahi pa mabuti. Wala. Allahu Akbar. Ang magandang babae sa mundo, sabi ng propeta, mag-ayos siya, mag-perfume siya para sa kanyang asawa. Sabi niya, yung asawa ko makarating alas 11. Alas 10 pa nagligo na. Nag-perfume ng engineer. Pagdating engineer, sabi ng asawa niya, Love! Magpaduding! Allahu Akbar. Yun ang asawa. Sabi ng Allah, bigyan ko yung lalaki ng hayat saida. Life sa mundo pinakamabuti. Kung hindi ganon yung asawa mo, engineer, maglabas, magandang damit, sabi baka may ibang pagtingin. Wala nang life ang maganda. Allahu Akbar. Yun ang ikatatlo. Bigyan ng Allah na life ng mabuti dito sa mundo. Ikatatlo,
bigyan ng Allah ng asawa, asaliha. Ano ba yung saliha? Yung isipan niya para sa banan niya. Kaya nga, sa agama Islam, engineer, inibawal ng agama Islam yung babae magtrabaho. Kailangan yung lalaki ang magtrabaho. Pero sa akhirul zaman, sa malapit na magunaw yung mundo, magsama na yung babae magtrabaho. Yan, malapit na magunaw yung mundo. Na ngayon, karamihan sa mga babae, mas mabuti pa yung kanyang trabaho sa lalaki. Allahu Akbar. Kaya, number 4, aside, bigyan ka ng Allah na life dito sa mundo, pinakamaganda. Bigyan ka niya ng mga anak ka, masunurin. Anak ka masunurin, engineer. Kahit mayaman ka, kahit ano ang ibadat mo, ulama ka, o marami kang pera, pero yung anak mo adik. Ano ba, may life ka mabuti, di ka makatulog ng gabi. Marami kang pera, nag-ibadat ka, ang asawa mo mabait, pero yung anak mo adik. Ang tanong, may life kang mabuti, hindi ka makatulog, kasi yung naalala mo yung anak mo, kahit anong katulibagdag ng anak mo, mahal mo pa rin. Masking adik pa, hindi ka makatulog, kasi galing sa katawan mo yung anak mo, mahal mo. Na kung hindi masunurin, problema. Kahit anong karami ng pera mo, kaganda ng bahay mo, karami ng yung mga bahay mo maganda, may kotse ka, may milyon ka sa bangko, pero yung anak mo tulibagbag. Ang tanong, maganda yung life mo? Wala. Kaya nga, kasali sa sign na binigyan ng Allah na life ang pinakamaganda sa mundo, yung anak niya, lalaki o babae, masunurin sa kanyang nanay, masunurin sa kanyang tatay. Yan, saada, sabi ng propeta, sallallahu alaihi wasallam. Kaya, number 5, pinaka-bigyan ng Allah ng saada, yung tao sumusunod sa utos ng Allah. Lumalayo, sabi niya, bawal yan, hindi pwede. Bawal yan. Kasi, bakit? Ang risky natin, engineer, nakasalalay sa pagsunod natin sa Allah. Halimbawa, ngayon may risky ka bukas. I-release na bukas. Sabi ng malaikat, kasi yung umur natin at saka risky, magkwan yan, mag-friend. Magbarkada yan. Magkasama yan. Yung agyal mo at saka risky, magkasama yan. Hanggang sa may umur ka, may life ka pa, may risky. Huwag kang matakot. Paghinga mo, meron pa risky. Pero kung wala ka ng hininga, wala ng risky. Kaya nga yung tao magsakaratal mo, magpangkat, magsakaratal mo, pakainin mo, ilabas niya. Bakit? Hindi na niya risky yan. Hindi na. Allahu Akbar. Kaya nga yung tao, ang malapit na mamamatay, hindi na kumain. Kahit anong ipakain mo, ilabas niya. Lang mo ito, palanding na ito. Kapit na ito maglanding. Bakit? Natapos na yung risky niya. Tapos na yung risky mo. Kaya nga, engineer, pagsunod mo sa agama Islam, o pagsuway mo sa agama Islam, diyan nakasalaya yung risky. Halimbawa, bukas, i-releasin ng malaikat yung risky. Sabi niya, kanyang engineer, 10 million. Na nagkabit si engineer, sample, mahal, magkita tayo doon sa motel, bukas. Pero kasi mag-release ako ng 10 million. Sabi ng Allah, malaikat, stop mo na yung releasing kasi nagmaasiyat. Allahu Akbar. Yung maasiyat, yung pagsuway sa utos ng Allah, makadahilan na maka-stop sa risky mo. Maka-stop. Allahu Akbar. Halimbawa, mamayang hapon, bukas ng umaga, i-release yung risky niya, 100 million, na hindi nagsabay ng subo. Hindi nagsabay ng subo. Sabi ng Allah, stop mo na. Stop mo na. Parang dito sa gobyerno, engineer, hindi pa napirman yung kwan niya, yung payroll niya. Wala pang butcher. Allah. Bakit? Ay may problema sa payroll. Allahu Akbar.
Yan ang pagbigay ng Allah sa rizki. Doon nakasalalay sa pagsunod mo sa utos niya o pagsuway mo sa utos niya. Kung sumusunod ka sa utos niya, kahit yung sweldo mo, automatic. May bonus pa, engineer. Bigyanin ng bonus kasi maganda yung trabaho niya. Bigyan. Allahu Akbar. Sa gobyerno gobyerno kung maganda yung yung ginagawa mo sa opisina mo. Sabi ng gobyerno, bigyan ng bonus. Kahit naka-retire niya, may sweldo pa. May sweldo na nung sa bahay ng kupo. Bakit? Maganda yung ginagawa niya. Ang Allah engineer, hindi makakaya magbigay ng bonus. Pensyon, hindi makakaya na magbigay ng pensyon. Allahu Akbar. Siyang hawak sa mundo. Siyang hawak sa rizki mo. Hindi makakaya magbigay ng bonus yung Allah. Kaya nga anong sabi ng propeta? Yung tao ang nag-ibadat, nagsunat, lahat ng sunat ginagawa niya. Nagpunta sa Makkah na yung mga ibang sunat, naiwan na kayo, hindi na makaya kabisi. Sabi ng Allah, malaikat ko, isulat mo. Isulat mo sa nagawa niya. Halimbawa, kabaliyatan ba'diyan, ginagawa mo yan sa everyday. Pagpunta mo sa Makkah, na hindi na makaya kasi busy. Parado lang. Sabi ng Allah, malaikat ko, isulat mo nakapagsunat. Nakapagsunat. Allahu Akbar. Na, yung tao, palagi magsambal sa jamaah sa masjid. Na nagsakit, hindi na makapunta sa masjid. Huwag kang mag-alala. Kapag sambayan sa masjid, sabi ng Allah, isulat ninyo kasama sa jamaah. Kasama sa jamaah, hindi rin. Allahu Akbar. Dahil hindi ka nakapunta sa jamaah, may ujor, may dahilan. Sabi ng Allah, nagsambayan yung mga jamaah na hindi ka makatindig sa loob ng bahay mo. Na-problema ka. Sabi ng Allah, huwag kang mag-problema. Kasali ka sa pahala. Bonus! Allahu Akbar. Yan ang saada, hayatun saada. Balikan natin, number 1, mahal natin ang Allah. Number 2, yung life natin dito sa mundo, longjin magindano, mamutan mo sukul. Kaya, ang tawa hindi makuntinto sa life niya, hindi bigyan ng Allah ng life na maganda. Hindi. Pero kung kuntinto ka sa life mo, sabi ng Allah, dagdagan ninyo. La in syakartum la azidannakum, sabi ng Allah. Kung makita ko sa inyo, ang kuntinto ka yung sa life ninyo, dagdagan ko yung rizki ko sa inyo. Pero kung makita ko hindi kayo kontento, sabi ng Allah, bawasan ko yung rizki ko sa inyo. Bawasan. Allahu Akbar. Paano naman ang meaning ng kontento? Kasi yung mga Maguindanon, ang sabi nila sa yung masukura tao, magsabi lang siya, syukur ya Allah. Hindi ganon. Hindi ganon. Ang sign na para syukur sa Allah, kontento sa life niya, one. Kung makakuha siya na ng rizki, kunti man, marami, sabihin niya sa kapatid niya, alhamdulillah, kabinigyan ako ng Allah ng rizki ganito. Wa ma bi ni'mati rabbika fahaddis. Sabihin mo, kasi unang gusto ng Allah, ipakwan mo sa kapatid mo yung binigyan ka ng Allah rizki. Pero wag mo na naman sabihin, marami akong rizki kasi bright ako. Hindi gusto ng Allah yun. Hindi. Marami akong rizki, marunong ako mag-business kasi nakagraduate ako ng degree business. Hindi gusto ng Allah, syirik yun, syirik. Engineer, marami akong rizki kasi engineer ako. Syirik. Ang rizki, hindi makuha ng degree. Hindi. Hindi makuha ng degree ng rizki. Ang rizki, Allah yan nagkukontrol. Magkaning ibigay. Kaya nga lahat ng magdating sa atin, pera man, magandang asawa, magandang ugali ng asawa, mga anak ka, mga susunurin, sabihin mo, Ya Allah, magsukur kayo. Ya Allah, syukur. Allahu Akbar. Pero kung sabihin mo, yung mga anak mo, masunurin. Bakit? Kasi istrikto ako. Syirik. Hindi gusto ng Allah yun. Hindi. Kasi gumaganda yung life ng masunurin yung anak mo, masunurin yung asawa mo sa'yo. Hindi dahil sa'yo. Dahil sa
Fadlullah, binigyan ka ng Allah ng rizki. Kasi masunurin ka sa Allah. Allahu Akbar. Yan ang sikreto niya. Lahat ng dumarating sa atin dito sa mundo, huwag mo talaga i-connect sa sarili mo. Huwag. Kasi marunong ako mag-business, nakatapos na ako ng ganito degree, kaya nga nakapasok ako sa trabaho. Huwag. Huwag. Sabihin mo, lahat ng nakuha mo dito sa mundo, galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nandiyan ka kalilintikan. Kung magsipiat yan, hindi ka gusto ng Allah. Sa anong sample, engineer, dinala mo yung asawa mo sa doktor. Sabihin mo, kung hindi si doktor, namatay na yung asawa ko. Shirk. Shirk. Hindi ka gusto ng Allah. Hindi. Ang sabihin mo, kung nawawala yung sakit ng pamilya mo, magsyukur ya Allah. Ikaw ang nag-alis ng sakit ng pamilya ko. Allah, hindi si doktor. Ang si doktor, ginamit na lang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahilan lang. Pero kung maging ganon, kung nakuha natin yung si Apo, nakuha niya yung si Apo, nabasahan niya ng ganitong-ganito, na hindi siya namatay. Sirk. Allahu Akbar. Kanya na, yan ang mahirap. Sige na, nagpunta sa doktor, nagsakit yung tiyan, binigyan ng doktor ng gamot, naalis. Sabi niya, marunong tala yung doktor, alhamdulillah. Kasi kung hindi si doktor, hanggang ngayon yung sakit ng tiyan ko, nandiyan pa. Shirk. Hindi gusto ng Allah yung ganun. Hindi. Kaya, kunting mga kwan lang, sabit tayo sa agama natin. Sabit. Kaya nga, kailangan talaga may alam tayo sa agama natin para hindi tayo masabit. Para hindi tayo masabit. Yan na. May nakapunta ako sa Hajj kasi marami akong pera. Hindi ganon. Nakapunta ako ng Hajj kasi mahal na ako ng Allah. Binigyan ako ng Allah ng rizki. Yun ang sabihin natin. Kaya, ayan mga kapatid, yung mga solusyon sa ada, sa dunya, solusyon na gumaganda yung life natin dito sa mundo. Balikan natin, pinakamahal natin yung Allah at saka propita, masunurin tayo sa Allah. Number 2, masukur tayo sa life natin dito sa mundo. Kahit kunting mga bagay, magsukur tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nakuha natin yung solusyon na tinawag pagsukur mo original, hindi atik. Number 1, sabihin mo yung rizki ng Allah sa'yo. Number 2, gamitin mo yung rizki ng Allah sa gusto niya. Pero kung binigyan ka ng Allah engineer sa rizki 1 million, ginamit mo sa disco, hindi yung syukur. Hindi yung syukur, hindi. Hindi yung syukur. Ang syukur na tinatawag, yung inibigay ng Allah sa'yo, rizki, ginagamit mo sa gusto niya. Doon mo ginagamit sa gusto niya. Yun ang tinatawag ang syukur. Pero kung nakakawa ka ng 1 million, ng padua, nagkate ng kanding, kahit syukur sa Allah. Pero yung ibang mga pera, ginamit mo sa casino, ginamit mo sa disco, hindi yung syukur. Allahu Akbar. Hindi syukur sa Allah subhanahu wa ta'ala yun. Kaya, number 3, sabab, makuha natin, makamtan natin yung hayatun sa'ida, na sumusunod tayo sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Number 4, bigyan tayo ng Allah ng asawa as masunurin. Kaya nga, sabi ng mga ulama, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. Naghihingi tayo sa Allah sa pinakamabuti dito sa mundo ibigay sa atin. Sabi ng mga ulama, ang pinakamabuti dito sa mundo hinihingi natin sa Allah, asawa. Asawa, yun. Rabbana atina fid dunya hasana. Sabi ng mga ibang mga ulama, yung hasana doon, asawa. Wa fil akhirati hasana, sa kabilang buhay, hasana, suruga. Kasi yung pamilya, maganda yung asawa, ang ugali masunurin. Yung lalaki, at saka yung kanyang asawa, malapit makapasok ng suruga. Kasi walang gubot, walang problema. Walang problema. Kaya nga yung pamilya, palaging nagtalo dito sa mundo, walang pakasang makasuruga, wala. Walang pakasa. Yung palaging nagtalo yung mag-asawa. Everyday nagtalo. Walang suruga diyan.
Allahu Akbar. Ang suruga, magkasama sa hirap. Ano ba yung gider? Sa hirap ang ginawa yung mag-asawa. Kaya, yan ang solusyon na bigyan tayo ng Allah ng saada dito sa mundo. Bigyan tayo ng anak masunurin. Bigyan tayo ng life mabuti dito sa mundo. Wa sallallahu ala khairil khalqi wa salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kaya parang okay.